Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indo Gabos, saldaw po tabi kitang unyan ka na Webes. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa ladua lokal. 244 milyones pesos na kantidad ni na droga nasabat kan na PNP Bicol sa irarom kan administrasyon ni President Bongbong Marcos. 45 anyos na lalaki gadan kan ini badilon. Sa asaro pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, duwang babae gadan kan an mga ini sarak-sakun. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, saro manan gadan sa banggaanin motorsiklo. LGU sa laog ka na siyudad Kinaga, piga-adalan ang pagpapakaray kada Naga City Public Market. Adal-adal. Iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. Pagbaba kan presyo kan na krudo, dai subuot, mati kan mga tri-mobile driver sa Naga. Iyan na nagkapera sa mga pamayukan na mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tukang liwat maray na aga, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyong mga barata sa lado lokal, ang programang parong sa iwid pinanindugan kan si SDO na daisubota nagbalga sa party mismo kan CARP nanindugan nga si Engineer Rolly Campillos kan City Housing Settlement and Development Office CHSDO na daisako pa ana nako ang luti kan na siyudad Kinaga sa nakatalaan na luti para man sa mga beneficiaryo kan Comprehensive Agrarian Reform Project o CARP kan Department of Agrarian Reform o DAR. Sigun ki Engineer Campillos, nakakuana sindaning clearance gikan sa DAR. Siring mada may certificate of no objection sa CARP. Dagdag pa kan opisyal, mayo pa man subota piga tatawananin daga ana DAR pa sa mga beneficiaryo kan CARP. Alagad, sigun sa grupo kan mga parauma na nagtutulod kan sa indang diretsos manugod man sa beneficiaryo kan CARP na dokumentado sindagi kan sa DAR asin illegal subuot ang piga pabakal na mga luti sa lokal na gobyerno kan Naga ninhuli ta kan na promisa na ini kan mga piga bakalan kan na lokal na gobyerno kan Naga para man na itao sa mga parauma na beneficiaryo kan na Comprehensive Agrarian Reform Program. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa ladua lokal. Sa iba pa nga detalyes kunyan kan mga barata lokal, ang grupo ka na Kapatransco nangangapudan ngunyan sa lokal na gobyerno ka na siyudad ni Naga ni na asistensya sa modernization ka na jeep ang Kapatransco sarong organisasyon asin kooperatiba ni na mga jeepney na nagbabiyay sa parte mismo ka na siyudad Kinaga nangangapudan nin asistensya ang Carolina Panikwason Transport Cooperative o ang Kapatransco. Yan katakod sa modernization kan mga jeep kun sa ina 30 milyones pesos ang kinakaipuan para manda sa modernong jeepney sigun ki Grisel Merelies kan Kapatransco pigahagad ninda natawanin solusyon ninda huli man tamagabat ana programa kun sa ina sa laog sa naninpitong sa
taon na kinakaipuan na subot digdi mabayadan ana 30 milyones na pautang kan gobyerno para sa modernong jeepney. Ana grupo kan na Kapatransco nangangapudan sa alkalde kan na siyudad Canaga asin sa grupo kan sangguniang panglunsod nagibuanin paagi na matabangan sinda ninhuli ta daininda kakayahon ana sambit ng presyo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal para padyak dakop sa ginibong drug bypass operation duman sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Buyet Paderes sa detalye. Paingalo mo sa pagpadyak ang 28 anyos na tulakan illegal na droga o shabu. Pagkatapos na iniramalan kan mga autoridad kan pabakalan ka ining droga sa pulis diyan sa Calabanga, Camarines Sur. Ano niya nagpapaingalo sa laog kan karsel si Christian Asanis Isprida, residente kan San Lucas, Calabanga, Camarines Sur. Ang suspect, sinasabing ilot ang nag-surrender kan nasa kainitan kan uplan tukhang alagad liwat talagbalik sa illegal na transaksyon. Sigon sa report, nakabakal ang Posor Bar kantidad 1,000 pesos na Cebu kay Asanis kan karap kapan ini sa tubangan kan mga testigo na ako paigian 0.6 grams na droga na nagkakantidad 4,000 pesos. Ang suspect lagos ng bit-bit asin isinalya pala sa karsel. Initulos na silang atan ni magkakanigong kaso para sa BBS News. Boy Pader. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pressure monitoring ang ginigibukan MNWD duman sa parte kan Pakul Asinman San Felipe nagpapadagos ang sinasagibong pressure monitoring kan Metropolitan Naga Water District MNWD sa barangay kan Pakul Asinman San Felipe sa siyudad Canaga asinda makukwa ana resulta kani sa laog kan na 24 oras. Iyan ang pinagapahayag ni Chapi de la Cruz, ang tagapagtaram kan MNWD. Obheto kaniya na i-monitor ang pressure kan tubig asin para maaraman kung saan dapat pakusugon ang bulos kan tubig. Preparasyon naman da ini para man sa nagdadagadang kan kapiestahan ni Nuestra Señora de Piña Francia. Tinawan doon na sangunyan dakol na mga nagre-reklamo ni mga konsumidor nin tubig sa laog kan siyudad Canaga nin hulita maluya ang bulos kan tubig mantang sa parte kan na konsepsyon na Grandia mabulo asin mada sa parte mismo kan na gainsa konsepsyon na Pequeña gabus nagsasapo nin kawaran nin bulos nin tubig. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Kapuarte Medical Mission dinara ni BM Taiko sa Tulong Upland Barangay kanda Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Labi-labi ang naging kaugmahan asin pagpapasalamat kan mga nasa Upland Barangay kan Banwaan ni Pasakaw, Camarines Sur matapos na bitbiton ni Board Member Nino Taiko maging kan Timbuan Pasakaw ang Kapuerte Medical Mission sa saindang mga lugar kan uminaging aldaw kan saro-sarong tuyuhon kan grupo ni BM Taiko ang Tulong Upland Barangay sa Banwaan kan Pasakaw arog kan Barangay Bagong Silang, Hubo, asin man Kuko. Sa nasambit ng pagbisita sa Tulong Upland Barangay ng mga ini, pinagadara ni Board Member Taiko ang kaperting serbisyo kung saan pigpakinabangan kan magar sa dentes sa barangay. Iyo ang kaperte Medical Mission, libreng check-up asin man mga bulong, ang pigpakinabangan kan mga senior citizen maging kan mga kaakian. Apera digdi, ang tulo na mga eskwelahan sa nasambit ng barangay ang nakinabang man sa paagi kan pagtao din mga gamit sa pag-eskwela kan grupo ni Board Member Nino Taiko apera kani. Igapa nin mga pinagbisita nasambit ng opisyal iyan na tangani man magdara ni na Kaperte Medical Mission magin kan mga kagamitan kan mga estudyante na mga nag-eskwela sa elementary sa nambitan ng mga barangay.
para sa serbisyo publiko sa makirabito. Basta Bareta, sigurado. PDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, uminabot sa kabinugan na 224 million 273,693 pesos ang kantidad kan ng mga ipinagpapangalad na droga ang nasabat kan Police Regional Office No. 5 sa Bicol Region sa irarom yan kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po yan kan na Hulyo 1, 2022 sa gudnang sa presenteng bulan kan Hulyo 31, 2024 sa ginibong pahayag ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andrew Perez Dizon nasa 32,501 na gramo kan shabu, 19,616 na gramo nin marijuana, 171 gramo kan cocaine, ang sindang nasabat gikan sa pinakusog na wala tuong anti-drug campaign o drug operation kung saan nagresulta sa pagkakadakop ka naabuton man sa 2,500 o 2,519 na mga drug suspect sa intirong Kabikulan. Nagkapira sa mga pinagibong operasyon kan Philippine National Police sa Bicol ang pagkakasabat kan naabuton sa 112 milyones pesos na kantidad ni shabu asin man marijuana sa parte mismo kan Iriga City sa probinsya kan Camarines Sur kan bulan kan Pebrero ngunya na taon siring man ang pagkakasabat kan naabuton sa 14 milyones pesos na kantidad kan illegal na droga gikan sa duwang high value individual sa probinsya kan Camarines Norte. Ipinagpahig ni Police Brigadier General Dizon na igwa nin 2,793 na drug-affected area sa interong Kabikulan, 2,362 digdi ang dagos ng na drug-cleared ang lugar, mantang 431 ang padagos nindang pigtututukan. Padagos na pinagpipirit ngunyan kan Philippine National Police sa PNP Bicol na maabot ang misyon na maging drug-free ang bilog na riyon Bicol sa paagiman kan sa indang bilog na puwersa sa pakikipagtabangan kan ibang mga ahensya kan gobyerno, araw kan Philippine Drug Enforcement Agency, pati naman kan mga sibilyan. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, DOH Bicol padagos sa pagpapakusog kan blood donation program para makatipon nin dakol na supply kan dugo. Daryl Banya sa detalye. Nagpapadagos ang mga programa kan Departamento sa Salud digdi sa Kabikulan sa Mobile Blood Donation Program sa Malaylain na Rona Canarion. Tangarig na makatipon in bastanteng supply ng dugo para sa pangangaipukan mga pasyente digdi sa riyon. Katuwang kan Departamento sa pagpakusog kan programa kan blood donation, iyo ang Southern Luzon Sub-Reference Laboratory, asin ang Philippine Red Cross. Base sa datos kan DOH Bicol sa enot na quarter kan taon 2022, nakaguno ang riyon ni nasa 62,529 na bag ng dugo ang natikmos o natipon kung sa na taon 2023, naglangkaw ini ni 71,174. Asin ngunyan, dapat na malampasan ini. Tangarig na maibitaran na magkaigwanin krisis sa supply ng dugo, arog ka nangyari ka nakalihis na mga taon. Dagdag na balata sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, gadan ang sarong 45 anyos na lalaki matapos na ni Badilon tanda suspek bandang alas 8 kasubagi duman sa barangay San Isidro sa Uwas sa probinsya kan Albay. Ang biktima asina ang suspek pariyong magkabarangay tagaduman sa San Juan Uwas Albay. Sa report na ipinagpaabot ngunya na pagkaaga sa PBS News kan na PNP napag-armada na nagkaigwa subuot nin da ipagkakaintindihan ana duwa kun kaya digdi kuminuanin badil ana suspek asin na binadil ana biktima nagsapo nin tama sa tulaka ana biktima tulos man ini nga isinugod sa hospital tanganing lapatan nin magkakadigong pagbubulong
Alagad, pigdeklarang dead on arrival kan attending physician duman sa nasambit ng lugar. Duminulag ang suspect asin padagos pangunyana na pinakahanapin kan mga miyembros kan Philippine National Police duman sa parte kan was sa probinsya kan Albay. Iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, mga suspek sa illegal logging na nangyari sa duwang lugar. Diyan sa Banwaan kan presentasyon Camarines Sur, nagkadarakop kan mga autoridad. Boss o Kaisminda sa detalye. Tuwang illegal logging ang pinag-aksyonan kan na PNP sa Banwaanin presentasyon na Camarines Sur. Alas 8:59 pagkabanggi kan iapod sa pagikan concerned citizen. An illegal logging dyan sa Zona 7 kan barangay Maangas sa presentasyon na Camarines Sur. Si Pulisa Captain Mark Espanya, Chief of Police kan Banwaanin presentasyon Camarines Sur, nag-aksyon sa nasampitan ng sumbong nagresulta sa pagkakadakop sa sarong alias Larry, 49 anyos, residente kan barangay Maangas presentasyon na Camarines Sur. Na concern ini an na-recover an mga binasunod an tracing pirasong 2 por yes na pinaglagadi o pinagtistis na sinasabing lumber o coconut lumber na na-recover 24 pidasong 2 por 3 por yes. Asin na ini an nagresulta man sa pagkakaristar sa suspect. Nangunyan yaw sa kustodiya kan na PNP sa Banwaanin presentasyon Camarines Sur. Asin ini ang sasangatanin kasong illegal logging, partikular na ang pagbalgar kan Coconut Preservation Act. Matapos sa ini ang mayong naipahiling na dokumento sa mga autoridad. Mientras tanto, alas 11:49 man nin pagkabanggi, isinunod ang pagsakyada sa Barangay Santa Maria, presentasyon na Camarines Sur. Si Chief of Police Mark Espanya yung magirari ng ginutan sa nasambitan ng kampanya na nagresulta sa pagkakadakop sa sarong 19 anyos sa pinagtanan na alias na Johnny Soltero, asin sarong alias na Jenny, 21 anyos, parehas residente kan Barangay Santa Maria, presentasyon na Camarines Sur. Na-recover man sa nasampitan ng persona ang mga minasunod ang good lumber na iguan 2 pirasong 2 o 3 por 6 por 10 na sukol, asin na tulong pirasong 2 por 6 por 8 na konsayin apat pa mga pidasong 2 por 3 por 8 an labag kay ni mantang sarong pidasong 2 por 6 por 14 asin 2 pidasong 2 por 6 por 16 an na-recover sa mga suspect na mga good lumber. Asin ini an yaw nangunya sa kustodiya kan na presentasyon na PNP maatuban ng kasong illegal logging. Nasampitan ng mga nagkadarakop na yaon ngunyan sa kustodiya kan PNP presentasyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Pasta Bareta, sigurado. BDS, Pasta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, gadan ang duwang babae matapos na ang mga inisarak sa kuna. Napagarmaan sa report na ipinagpaabot sa BBS ngunya na pagkaaga, bandang alas 8 nin pagkaaga ka na Sudma. And insidente nangyari sa may parte mismo ka na Kamayaba sana sa Placera, Masbate. Ang mga biktima pinagbistong sinda Lucy, 70 anyos byuda, asin si Nani, 59 anyos negosyante, parehong residentes kan sinambit ng lugar. Sa report kan mga autoridad, nag-follow up sa nasambit ng lugar, inabutan ninda na entirong nagkukuriyat ang dugo ka na mga biktima sa saluga na natatakupan na ninatamong mayo na ninabuhay ana mga biktima kan madiskubre kan sa indang mga kapamilya saro sa mga na-recover na mga ebidensya kana mga pulis ana sarong raot na kutsilyo mantanga nako aman kan mga investigador ana talent fingerprints gikan man sa sinasabing pasa na bintana o jealousy
inilipat ang bangkay kana mga biktima gikan sa orinal na posisyon asin kontaminado kana pamilya ana mga biktima kan pinangyarihan kan sinambit na nga insidente. Ang mga na-recover na mga ebidensya ana ipapasa sa Masbate Provincial Forensic Unit Masbate PPO para man sa fingerprint identification asin pag-iimbestigar nasa Rural Health Unit kana placer ang bangkay kan mga biktima para sa postmortem examination. Dai pa maaraman ang suspek asin sa presente pinaghahanap pa kan mga autoridad. Nagpapadagos ang investigasyon kana PNP sa nangyaring pananaksak sa duwang babae na binawian nin buhay. Iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, taas kirayman ana parte mismo kanda resolusyon kanda 22 na mga senador na suspendyon ang public transport modernization program. Alagad pinaboran ini kana sarunga transport group digdi sa laog kana probinsya kan Camarines del Sur sa kondisyon na makakapaglatag ana gobyerno kan mga solusyon sa mga problema na nakakabita sa sinambit ng programa basado kay June Villante. Presidente kanda nagapasakaw transport cooperative suminunod sinda sa consolidation kaya dapat subuot mamatian inda ang mga benepisyong ini arog ka na pagpabura sa inda sa pagbiyahe ngunyan kaya subuot nakakapagbiyahe man maski day consolidated kabali na ang mga anunsyo kadto na day ini makakapagbiyahe mayo ni na local public transport route plan para digdi sinda ana maka-loan ni na barato sa bangko dagdag kani na subuot matibay na klase ana makina na dapat iyaon sa unit. Kasudma nag-arangkada ang Unity Walk kanda transport group para manda digdi magkaigwa ni na pagkontra sa lado kan resolusyon kan Senado na digdi isinusulong ang suspension kan public transport modernization program sigunian sa parte mismo kan Department of Transportation DOTR 83% na ang nakapag pa-consolidate digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines del Sur dakol ng mga jeepney cooperative ang nagpasairarom sa consolidation asin nagalat na lang sinda sa tabang o ayuda na itatao kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Pinasalamatan kan mga residentes kan Sabang Kalabanga Camarines del Sur pati naman kan mga barangay official sa panginginot ni Barangay Captain Paul Santos si Congressman Elry Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte na personal na nagbisita kan nakalis na aldaw sa saindang barangay tanganing panginutan ng pagduol kan pinagapod na food assistance o food pack yaon dyan ang rice distribution sa mga residentes kan Sabang sa Kalabanga Camarines del Sur kaibaan man si Sir Nonoy Magtuto sigun ki Barangay Kapitan Paul Santos dakulang tabang sa mga residentes ulit taan bagas iyo ang numero 1 kaipuhan kan mga tao o pamilya sa aral daw kaya nakulang tabang sa sainda ang nasambit ng bagay na daranin da Congressman Elry Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines del Sur sobra sa 1,500 igwa ang kabilugan na 1,600 na mga pamilya, gabos na mga pamilya sa Sabang na tawanin bagas na itinaon ni Congressman Elry Villafuerte, Gobernador Luigi Villafuerte asin ni Nunoy Magtuto kanaan mga ini magbisita naman sa Barangay Sabang sa Kalabanga Camarines del Sur. Uya si Barangay Captain Paul Santos kan Sabang Kalabanga Camarines del Sur.
hapon ko pala si Kong Enrique Bigaperte po ang nakaaging na aldaw. Nagbisita po sa Samayang Barangay nag-take ng rice distribution. Salamat kay Governor Luigi Villaperte, presente din po, and kay Banan din sa mga alkalde, si Mayor Eugene Severo, at sa mga pag-iriba, and si Dati Alkalde Ed Severo. And of course, si Sir Nonoy Magtoto, yaon din po, Diyos mabalos sa pagtabang sa mga taga-Sabang. Sasabi nga, Ken, talagang dakulaw na bagay po daw, sabi Ken. Ang aramo, ang bagas, numero 1 kay Puan kang tao, itarong na pamilya. Iyo, ang bagas ang saro sa dakulaw na bagay po, dakulaw na tabang. Kami, igwa kaming household din nasa 1,300. Hindi ko kaming pamilya, bigyan nasa 1,600. So, household and family to. And pero halos gabos na pamilya na tawanan. Mostly kang mga taga-Sabang po, ng mga pamilya ng mga taga-Sabang na tawanan. May pong pinipili yan. Sa administrasyon ni Day, kami nagpipili. Kung dawat nagsuporta or Day, kay Puan mong tabang dapat tabangan, dapat makaresibit, kang dapat maresibit. Paartihan kan mga pahayag asin pasasalamat ni Barangay Kapitan Paul Santos kan Sabang kay Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte asin Nonoy Magtutu. Mientras tanto, sa gabus na barangay kan Calabanga, Camarines Sur, solamente ang barangay Sabang sana ansaro sa mga barangay na igwanin cash ticket asin na nagkukuanin resibo aral daw. Ako ni Barangay Captain Paul Santos na dipisil talaga na ipaliwanag sa tao kung istrikto sinda sa barangay sa pagkolekta nin buwis alagad na ipaliwanag manini nintultol sa mga constituentes na sinasabing para sa saindaman sana nakukulikta nga buwis kaya nagiging istrikto ang barangay ngunyan. Sinabi na kana nakalis na administrasyon sa lado ni na koleksyon sa bulan sana nin Enero nakakoleksyon kay ito ni naabuton sana sa 10,000 pesos sa sarong bulan. Alagad sa bulan nin Enero sa presenteng administrasyon sa sarukman na bulan sinda nakakulikta naman ni 90,000 pesos na koleksyon para manda sa buwis. Iyan ninuli man ka na maray na pakikipagtabangan asin pagpapaliwanag kanda mga opisyalis kan barangay sa sendang mga konstituentes. Uya ang pahayag ni Kapitan Paul Santos kan Calabanga, Camarines Sur. Pagkaaram po dito sa Banwaning Calabanga, ang Sabang lang ang saro sa nagkaperang barangay na igwaning cash ticket kasi nagkukuha ng resibo. So everyday nagpo-produce kami kayan, everyday may pigtuluwas kami kayan. Iyo po, iyan ang medyo difícil paliwanag sa iba kung paano nagiging stricto kita ngunyan sa pagsingil o pag-kolekta ng tax sa mga tao. Ang sabi ko nga, kung tabangan nito kami, para malangin sa sendo. Kung paano nagiging stricto kami sa pag-kolekta, hulihan para sa satuyan man lang yan. Sarong ehemplo lang dyan, during last administration, pag-abot sa collection, sa loob ng bulan ng Enero, ang collection sa bilog na yan sa regional, lalo na kung pagkuhan ng barangay clearance, kung ano pa man na binabayadan sa loob ng barangay certification, etc. Even itong pagbabayad yan sa fishport. Ang collection nito nag-aabot lang sa 10,000 pesos sa loob ng isang bulan ng Enero. Pero sa samayang panahon o sa samayang administrasyon niya na taon, para yung bulan, siguro nag-abot kami mga more or less 90,000. Yan ang pagkakaiba. Naging consistent yan. Hanggang ngunyan, naging consistent po ang collection niya. Kaya nagbababa sa 3,000 pesos aral daw ang collection din sa fishport lang yan. So, kung pag-abot sa target income ng barangay na pikag niya duman sa proposed budget din na 140,000 lang, as of March, ngunyan na as of March kang nakaaging bulan ng Marso, nasa 300,000 ang collection ng barangay. Maartiyan kan mga pahayag ni Barangay Captain Paul Santos kan Sabang Calabanga. Dagdag pa ni Kapitana na kinakaipuan naman subuot igwanin sistema o mga programa na dapat iyuan sa indang susundun. Maluya kaya subuot si sistema o mga programa kan dating mga opisyal na nagtukaw sa laog kan barangay kan Sabang. Ninulit kun igwa subuot nin mga konkretong sistema o programa na ginibo na poon kaidto kota na ngunyan an sa indang administrasyon mamantener na sa naman kota na dain na sinda madidipisilan sa pagpaliwanag pa sa tao. Uya si Barangay Kapitan Paul Santos kan Sabang, Calabanga.
Actually, ang sabi ko ang kipuan naman lang di sistema eh. Ang saro sa talaga or medyo sabi kan maluya ang sistema. Kung may sistema ng maray kadto, sabi ko kita nagmamantinir or mamantinir na sana. So kipuan lang talaga magkaikuan ng tultul ng sistema. Yun man yan ang pinakakaipuan even sa iba pang barangay or mga komunidad pala sa Junel. Si Barangay Kapitan Paul Santos kan Sabang Calabanga, Camarines Sur. Personal na kinaulay ni Mayor Jess Camara ang mga residentes kan Barangay Kanda Cambalidjo duman sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Ini sa pakiulay man sa iya kan Aboites Group of Company na kaulayon ang mga residentes sa pag-agi kan mga materialis kan tower gikan sa parte kan Tinalbo o Tinalnod Viejo pasiring sa site na itinitindog sa gidigibong wind farm sa barangay kan na Tanaga sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur na maproducer ning kadagdagan na kuryente na kaipuan na mapakinabangan kan mga miyembros konsumidor sa pakiulay ni Kamara sa 30 nga mga pamilya na agian kan mga materialis asin ikipahi nagtugot man tulos ana mga residentes kaya dakulang pasasalamat kan LGU sa mga ini. Uyaan pahayag ni Mayor Jess Camara kan Libmanan, Camarines Sur. Well, Friday po, right after pag-abuta po gikan sa Tacloban, yung sige na po, nagsakat kita sa Cambalidjo. Kayulay po sa to ang Aboites na kaulayon po si mga apektad. Transportal kan mga tower, gikan po dyan sa Tinalmodeo, pasakat po hindi sa site sa Barangay Tanag. At naugma po kita kan naging impression ko kan si mga residentes more or less 30 pong pamilya na aagihan po sa endang properties na pag-transportal po kan mga kaipuhan na darahon po dyan sa site sa Barangay Tanag. And mayo lamang pong nag-opener tabi. Kaya nakulaon po ini welcome news po para sa mga taga-Aboites na Barangay Tinalmod Nuevo, Cambalidjo, all the way sa Barangay Tanag na yaon po ang site and construction kang wind farm, mayo pong nag-uuponer. Nauugma po kita na siguro by next week mapirmahan na po ang mga affected families para po naman sa right of way. Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Libmanan, Camarines Sur. Akwara kan pagpapatindog kan wind farm an Aboites asinda an gobyerno probinsyal sa paagi man ni Congressman Elry Villafuerte asin ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur an nagkaigwanin na pag-uurulay asin sinabi kan Aboites Group of Company sa nasambit ng mag-amang Villafuerte na sinda iyo an magibo kan tinampo sa porsyon kan Tinalmod Viejo, Cambalidjo, asin man sa Barangay Kantanag, sigun ki Attorney Rubillo, kan Aboites Group of Company, oras na mai-transfer na ang mga gabus na ikipay asin materialis na dadaraon sa site kan wind farm and gigibo naman na temporary fort sa parte kan Tinalmod Viejo asin ang tinampo nagigibun kan nasambit ng kumpanya kana Aboites ini an ito-turn over na tanganing maging sadiri na kan lokal na gobyerno kanda Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan. Well, napagawa na po sa pagkakaaram po, although the groups na po ng government entry kan Aboites between Governor Luigi Villafuerte na for the meantime po ining portion po kan Tinalmod Viejo, Cambalidjo, Tanag at mapaayos po ang Aboites. Well, ang sarap po sa mga naitao sa kong informasyon ni Attorney Rubillo po, nagre-representer ang Aboites Company na right after po na mai-transporter naman ang mga kaipuan na darahon po sa site, ang gigibuhon pong temporary port sa Tinalmod Viejo, as in ang kalsada po, ito turn over na po yan sa local government. Wow. Parti pa yan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur.
Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga barata alas 7. Sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga barata sa Engineering Department, Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote, ako po ang senong para barata, si Junel Cuba. Mabalus po, kan sa pong pagantabay, salamat po. Mapasatuya pulugodan biyaya asin ang bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. PDS Basta Bareta, sigurado.